Good afternoon mga karon. Ayan. We are done. So, ayan, bali, kamusta na kayo? We're going home na. Then punta kami ng downtown Kingston para tulungan ang aking wifey na maglinis sa kanyang client. Okay. Samahan nyo kami mga karon. Ng weather, double digit 16 po, spring na, kaya medyo maganda na ang weather. Medyo mahangin pa rin, kaya lang hindi na ganun kalamig. Perfect. Yeah. Parang warm ba? Warm. Isara mo na yung kanan at maalikabok. Pagkagaling dito, magpapagasolina muna kami, then diretso na kami sa Kingston. Naisip ka pa bang papabili sa ano? Nagaraya. Yun na. Bili na ako na ng dalawang Nagaraya. Yung red. Ano pa? Yun lang. Dalawa lang Nagaraya. Malaki. Yung family kasi namin na mga kaibigan is nasa Toronto o nasa Asian Star sila, so need ko magpabili ng Nagaraya. Parang yung bang pag inaanto ka sa work, may nginunguya ka ng nuts, medyo nawawala yung yung antok mo. So yan, shout out kay Ben De Luna, Nicole, Eileen, Candy, and Sasha. Thank you kung bibilihan nyo kami. Ang ganda talaga ng weather, mga karon. God. Ganda. Pwede tayo maglinis sa likod. No? Tatanggalin ko na yung lagayan ng gulong doon para maluwag. Doon ko ilalagay kung maglalagay ako ng palaya sa malaking kuwan. Tapos yung sitaw doon na lang. Babaguhin ko rin yung kuwan doon. Gagawa ko ng plant box. Iba ng plant box ang gagawin? Hindi na buong yun? Buo ng ganun. Para hindi na May kahoy ka pa ba? Meron. Nandun pa yung mga kahoy. Kanya pa yan? Yeah, no thank you. Seryoso. Ang view, di ba? Ang ganda ng ulap. Ang ganda ng kapaligiran kapag ganitong ganda ang weather. Baba ng ulap. Likod eh. Kaya pagdating ng summer, malamang mainit dahil sa baba ng ulap. Dito pa lang kami sa Mohawks territory. Maluluwang ang mga
sakahin dito. Pero karaniwan lang itinatanim dito mga mais, yung ginagawang feeds. Pag sinabing Mohawks territory, mga native, walang tax dito, kaya mas magandang magpagasolina rito sa Mohawks territory. Kung ang regular price ng gasolina is $1.40, pagdating dito $1.30. Every cent matter. Yeah. Two weeks after, makikita nyo na yung mga green na yung puno na yan. Kaya policeman. May nakaabang na pulis. Siguro maraming nagre-report dito na maraming mabilis. Saan ako doon? Wala nyo kasi laging walang pulis dito. This is it, Oasis gas station. Tayo magpapakarga ng gas. Saan ka ba? Sipan ko pong dumaan dito sa Highway 401, makita kung anong kakayanan ni Takomi. Siyempre goods. Perfect! Perfecto! Oh, so okay. Hindi naman ako nag-aapura. Nag-aapura ba tayo? Hindi naman pala. Pinalilipat niya ako sa fast lane, mga karon. Hindi naman kami nag-aapura. Ano siya? Law-abiding citizen. Ako, bad girl ako, bad girl. Ganda na yung nag-iingat, di ba? Kasi one time na ako nahuli. Magti 3 years na. So mawawala na yung demerit points ko. Ayan, naisipan ko dumaan dito sa Highway 401 kasi matagal-tagal na rin akong hindi nakapagdadrive dito. Ang kaganda lang dito sa Highway 401 is medyo mas mabilis yung biyahe mo kasi ang speed mo rito is minimum 100. Hindi katulad sa Highway 2, maximum is 80. So one time na kasi ako nahuli sa Highway 2 na ang speed ko is above sea level. 100 plus. So nagmulta ako, then may 3 demerit points ako. So
But after 3 years, mawawala na yung 3 demerit points mo na yun. So magti 3 years na mga karon by June. Kaya malilinis na yung record ko sa driving. Kasi mawawala na yung 3 demerit points. Ilang buwan na lang, bilis ng panahon, magti 3 years na. Lesson and learn, ika nga. Nahuli ako, at least natuto ako, diba? Natuto akong maging law-abiding citizen. Yeah. Dito kasi sa Highway 401, pwede kang magpatakbo hanggang 115, gano'n. Or pag yung napapansin mo naman na parang flow the traffic, ika nga, kung nakikita mong mabibilis yung mga kasabayan, pwede ka rin sumabay. Kaya lang, ingat-ingat lang. Kasi madalas din mayroong mga pulis dito. Baka mabaril ka. Boring. Rob ko naman. Hindi, ang ibig ko sabihin, yung mabaril yung speed mo. Alam nila kaagad yun na mabilis ka pag nabaril ka. Parang sa Pilipinas, no, sa expressway, meron ng babaril doon sa toll gate. Kaya pagdating mo ng toll gate, pinatatabi ka na kasi nabaril ka. Mabilis ka, ibig sabihin. Itong parang pinaka expressway na ito, walang toll gate. Wala. Pero para siyang expressway. Meron talagang may toll gate sa parting Highway 47 yata, di ba? Yeah. 407. 407. Sa hindi tsaka 408. Yun talagang wala traffic. Ayan mga karong, samahan nyo ako sa aking biyahe for today's vlog. Shout out Philippines. Tulog pa sila. Shout out naman yan, vlog naman yan, hindi naman live. Ang ganda ng ulap. Ang ganda ng ulap sa camera. Tingnan nyo ang view sa kuha ng iPhone 14 Plus. Kaya bakit gagamit ka pa ng GoPro, diba? Sa iPhone lang, ang ganda na ng kulay. Ang ganda na ng kuha. Yeah. Kaya ako mga karon, di ako gumagamit ng GoPro. Tapos dito na lang din ako nag-e-edit. Wala namang gano'ng i-edit. Saka wala naman ako masyadong ine-edit. Kasi pag gumamit ka pa ng GoPro, kailangan mo pa ng SD card. Sa laptop ka pa mag-e-edit. Sa John Counter tayo. Yes. Para labas natin dito sa may Princess. Pero dediretso ka nun. Dire-diretso yun. Dun sa may malaking intersection. Yung pinapasukan natin doon sa mall. Yes. Ay, turo mo lang. Tuhod ko, grabe. Kain na naman ng tsokolate. Medyo busy na rin yung 401. Ang daming sasakyan doon sa unahan. Pero at least hindi ka bumababa sa 100 ng speed. Yeah. Kingston na po kami mga karon. Diretso lang daw kami, sabi ng boss ko.
Mabilis talaga yung Corona. Malapit na kami sa downtown. May chocolate ka? Dito kung di pa rin kabisado ang daan, mag-google ka lang. Yeah. Kasi minsan mahirap din tandaan yung mga street ba, mga karon. So nag-google lang kami. Pero ngayon hindi na ako gumagamit ng Google kasi lagi na rin naman namin nadadaanan to or lagi namin pinupuntahan. Kaya parang medyo kabisado na. Dito lang ako sa left. Yeah. Ay, dito ka. Kasi ito. Medyo magulo lang yung van ko. Yung GPS ko. Sara mo yung pinto mo na. Ang sakit sa tenga. Nakain niya ang chocolate. Cadbury. Bali, part na rin po ng downtown tong lugar na ito. Anong street yun? Sige lang. Tingnan nyo kung i-compare nyo ang downtown ng Odessa, Napani sa Kingston. Hamak na laki po ang Kingston. Kaya, may school dito. Diba? Dalawa po. May university po rito na dinadayo ng mga estudyante talaga. Iba't ibang bansa. Queen's University. Then meron din na St. Lawrence. Karamihan naman sa St. Lawrence yung mga tawag dito, student from the international student. Ayan. Malawang din ang Kingston. Ang population ng Kingston pala mga karon is 133,000. Dito nanirahan ng unang Prime Minister ng Canada, kaya naging capital din ng Kingston. Ito. Right na ako rito? Yes, Sydenham. William. Malapit na pala sa Marriott. Pupunta ka, papasok ka dyan sa papasokan na yan, sa parkingan na yan. Then, number 42. Ah, may 42? Ah, 45 pala. Number 45. Ayun ha. Karon, nandito na po kami and maraming salamat po sa pagsama. Mamaya ulit. Sana kahit paano na-enjoy kayo sa mga view na pinakita ko. And habang nagda-drive, ayan. So mamaya uli, pag-uwi na kami, samahan nyo uli kami. Okay? Love you all. Na mga karon, ayan, no? Tamang chill. Natapos din. Ginawa namin ng 1.5 hours. Okay? Yeah. Open the door. Open the door. So, pauwi na kami. And tulad ng dati, maraming salamat sa pagsama. Alam, natako na naman ako ng aking allergy. May aso kasi silang alaga. Yan mga karona. Natatapusin ang aking vlog mga karona. Tapos na kami. And salamat sa pagsama. Salamat.
God bless everyone. I love you all. We love you. Bye-bye.